First game pa lamang itong nangyari kahapon, itong Bahrain versus Gilas, pero nakita na natin yung pinagkaiba nitong sistema ni Coach Tim Cone kumpara dito kay Coach Chot Reyes. Siyempre, babanggitin natin iba yung level ng competition sa FIBA kumpara dito sa Asian Games. Pero ang pinag-uusapan dito ay yung sistema ng coach na hindi naman mababago yan regardless kung FIBA man o Asian Games. Ang nakita nating maganda dito kay Coach Tim Cone ay yung rotation niya ng mga players. At syempre, unang-una yung naging selection mismo. Nakita natin na ang unang ginawa ni Coach Tim Cone nung siya ay na-appoint dito sa Gilas ay pumili ng isa pang ball handler. Kinuha nga niya si Terence Romeo, hindi lang pinayagan ng Hagok, pero ang naging kapalit itong si Chris Ross at si Kevin Alas. Nakita naman natin na naging problema dito sa FIBA. Kulang talaga sa ball handler. Kaya nagkakaroon ng maraming turnovers ng Gilas dahil nga wala tayong taga-baba ng bola. Napipilitang mag-point guard si CJ Perez, hindi naman yon ang kanyang natural position. Dito ang ginawa ni Coach Tim, kumuha siya ng mga point guards na magbababa ng bola at si CJ Perez nagkaroon ng oportunidad na maglaro doon sa natural position niya na shooting guard. Nakita naman natin ang naging difference ng laro ni CJ Perez dito sa first game pa lang yan kontra Bahrain kumpara doon sa FIBA. So masasabi talaga natin na dito pa lamang nakita na natin pinagkaiba ni Coach Tim Cone. At syempre yung ball movement. Ito ang dahil sa pandahilan kung ba't siguro nagsisisi itong SBP at hindi pa nila kinuha itong si Coach Tim Cone na maging coach doon sa World Cup. Kitang-kita naman ang lahat ang naging problema doon sa World Cup. Puro Jordan Clarkson. Kumbaga walang play na tinatawag. Hinahayaan na lang na si Clarkson ang kumuha ng bola, siya bahala kung titira o papasa. Pero dito sa sistema na pinairal ni Coach Tim Cone, nakita natin na yung familiarity ni Justin Brownlee ay naging malaking advantage. Unang-una, alam na ni Brownlee yung triangle offense. Pangalawa, hindi pinipilit ni Brownlee yung mga tira niya. Kung open yung mga teammates, doon niya ibibigay. So, ibig sabihin, malaking bagay yan. Dahil syempre, nagkakaroon ng kumpiyansa yung mga teammates niya. Dahil alam nila na magkakaroon sila ng oportunidad na umiscore. Kumbaga, hindi lang sila nanonood sa isang player na gumawa. Yan ang advantage siguro. At marami nga nagsasabi ngayon kung si Tim Cone kaya ang nilagay dito sa FIBA World Cup, baka naging mas maganda ang resulta natin. Well, syempre, tapos na yan. Kumbaga, mag-move on na tayo at nandito tayo sa Asian Games. Pero kung lalong maging maganda resulta natin at manalo tayo ng gold medal dito sa Asian Games, lalong lalakas yung panawagan na itong si Coach Tim Cone ay maging permanent coach na nitong Gilas Pilipinas. Dahil sa first game pa lang nakita na natin kung gaano kaganda ang naging laro nitong ating Team Pilipinas kumpara doon sa nilaro natin ng FIBA. Hindi lang naman yung panalo o talo ang tinitignan dito, kung hindi yung nilaro mismo ng team, yung rotation ng players at yung ball movement. Mautak talaga itong si Coach Tim Cone. Nakita natin nung natambakan na nitong Gilas Pilipinas, itong Bahrain. Pinagsabay niya itong si Junmar Fajardo at si Angie Kouame at doon siya nag-eksperimento para makita kung pwedeng gamitin ito na Twin Towers. At nakita naman natin na naging very effective ang dalawang nabanggit na players. Kumbaga ito pa ang isang kinulang natin doon sa FIBA World Cup. Wala tayong player katulad ni Kouame na pwedeng iparehasana dito kay Junmar Fajardo. Ito kasing si Kouame at si Fajardo, nakita natin nagko-complement sa laro ng isa't isa. Pwede na si Junmar ang nandun sa loob, siya po poste, siya magre-rebound, magdedepensa doon sa gitna. At ito namang si Kouame, pwede siya na maging isang stretch 4 or athletic na perimeter defender. Kumbaga, hindi sila magsasapawa ng pwesto. Hindi katulad, for example, nito si Junmar Fajardo at si Kai Sotto. Alam natin na mahirap pag pinagsabay ang dalawang yan dahil matatalo tayo sa bilis ng players. Pero itong si Kouame at itong si Junmar ay pwede dahil itong si Kouame pwede maglaro na kumbagay isang parang stretch 4 dahil ang galaw nito mas kumbagay mas athletic siya at pwede silang ipagsabay ni Fajardo. Yan ang magiging advantage kapag kinakailangan. Kumbaga, itong Gilas natin, kung kinakailangan nila na maglaro ng mga matatangkad na players,
pwedeng ipagsabay-sabay itong si Kwame, si Fajardo at itong si Brownlee dito sa front court natin. O kaya naman kung gustong small ball ni Coach Tim Cone, ito si Kwame ang center o di kaya si Junmar Fajardo. Dito natin makikita na mautak talaga si Coach Tim Cone dahil nag-take advantage siya noong natambakan na natin itong Bahrain para subukan ang iba't ibang kombinasyon. Nakita rin natin na binigyan niya ng emphasis yung mga outside scorers natin katulad nila Lassiter at Oftana para tumira sa labas. Dahil kinakailangan na magkaroon ng confidence yung mga nabanggit na players. Dahil kapag nakaharap natin yung matatangkad na teams katulad ng China, syempre, magiging mahirap umatake sa loob. Kinakailangan mag-click yung outside shooting ng mga nabanggit para mapilitan yung mga players ng China na mag-defend sa perimeter. At kapag nag-defend sila sa perimeter, mas madaling makapapasok dito sa loob ng paint, kumbaga, itong si Brownlee at yung iba pa natin na mga shooting guards katulad ni CJ Perez. So ito ang napakalaking bagay para dito sa Gilas Pilipinas at marami nga nagsasabi na ito ay naging posible lang dahil si Coach Tim Cone ang humawak. Kumbaga makikita mo dito sa selection pa lang ng mga players na malaking bagay talaga ang pagkakuha dito kila Lassiter, kila Tolentino at sa iba pang mga outside scorers ng Gilas. Mamaya na po yung laban ng Gilas versus Thailand at napaka-importante nito para sa Gilas dahil kapag nanalo tayo ay papasok na tayo dito sa quarterfinals. Siyempre kinakailangan natin yan masiguro para tayo ay kumbaga mag-top doon sa group natin at may outright berth na tayo doon sa susunod na round. Kapag nangyari yan, siyempre napakalaking bagay yan para matuloy natin yung ating momentum. Pangungunahan of course ito si Justin Brownlee, asahan natin yan ang mangunguna sa atin at pati na itong si Angie Kwame at yung iba pa nating scorers katulad ni CJ Perez at Calvin Oftana, si Junmar Fajardo, si Scotty Thompson at yung iba pa. Sinabi ni Coach Tim Cone na maganda man yung nilaro nila kontra Bahrain, kinakailangan na mas gandahan pa nila dahil magiging mas matinding kalaban itong Thailand. Siyempre ang Thailand gusto niyang bumawi pagkatapos silang tampakan itong Jordan na pangunguna doon sa kanilang naturalized player na si Ronde Hollis Jefferson. Para dito sa Thailand, ang mangunguna dyan ay itong si Tyler Lam, si Frederick Lee at itong si Jones Lish. At yan ang mga kailangan nating bantayan dahil matitindi rin yan ng mga scorer. So sa ngayon, kailangan siguraduhin natin na matindi yung depensa natin dahil of course ito si Tyler Lam, nakita na natin kung paano yan umiscore. At of course ang Thailand magiging prepared na rin yan dahil alam nila na ilang beses nang tinalo yan ng Gilas. So pagbubutihin nila ang kanilang performance, lalo na sila ay kumbaga mas nanganganib na ma-eliminate. Kaya importante para sa Gilas Pilipinas, una, kailangan magkaroon tayo ng strong start agad para kumbaga matambakan talaga natin kaagad itong Thailand para hindi na makabawi. Yung intensity, yung ball movement at yung depensa ang magiging crucial dito sa laban natin sa Thailand. At yan ang binigyang emphasis nito si Coach Tim Cone na dapat nating gawin palagi.